Belinda's POV. Hilam ang aking mga mata ng luha habang nagdadrive. Naka-full ang headlights ng sasakyan. Tama nga si Philip, madilim ang paligid. Pero kahit ganun, hindi ako mapipigilan sa pagnanais na makaalis sa lugar na to. Sobrang sakit. Walang hiya talaga. Hindi pa na kontento, binuntis niya pa talagang kabit niya. Mami, saan tayo pupunta? Uuwi na po ba tayo kina Tito Dexter? Narinig kong wika na anak ko. Yes baby, balik na tayo sa kanila. At least doon, hindi naiiyak si Mami. Sagot ko dito. Galit ako kay Daddy. Lagi na lang po kayong pinapaiyak. Akala niya siguro, hindi ko napapansin na lagi kayong pinapaiyak ni Daddy. Uwi ka na anak ko, lalo naman ako napahagulhol sa sinabi nito. Kaya mas mabuti pang doon na lang tayo kina Tito Dexter, Tito Wagon at Tita Lucinda. At least doon masaya tayo palagi. Dugtong pa ng anak ko. Tumango naman ako dito at saglit na sinulyapan. Katabi ko ito sa passenger seat. Kaya naman hinaplos kong buhok nito gamit ang kanang kong kamay. Sleep ka na muna baby. Sleep ka na muna baby. Mamaya pagising mo, nandun na tayo kina Tito Dexter. Uwi ka ako dito. Agad na tumango ang aking anak, ipinikit ang mga mata. Patuloy naman ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon. Bakit ganun? Akala ko magiging masaya na ako. Akala ko mabibigyan ko na ng kompletong pamilyang anak ko. Pero nagkamali ako. Sa ikalawang pagkakataon, nabigo ako, binigo ulit ako ni Arthur. Sa ikalawang pagkakataon, sinaktan ulit ako nito. Patuloy akong umiiyak habang nagdadrive. Huli na nang mapansin ko malaking puno ng kahoy sa unahan. Huli na nang maapakan kong brake ng kotse. Isang nakakabinging tunog ang narinig ko bago nagdilim sa akin ang lahat. Agad na pababa si Philip sa kanyang kotse nang makita nitong sumalpok sa puno ang sinasakyan ni Belinda. Agad siyang tumakbo papalapit dito. Nang hina siya na makita ang matinding pinsala ng sasakyan. Taranta niyang kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa at tinawagan si Lucinda. Lucinda, nasa na ba kayo? Natataranta niyang wika nang marinig niyang boses ng babae. On the way na kami. Siguraduhin mo na safe si Belinda dyan sa mansyon. Sagot nito. No Lucinda. I'm so sorry. Hindi ko siya napigilan kanina dahil sa matindi niyang pagwawala. Sumakay siya ng kotse at na-aksidente siya ngayon lang. Bilisan niyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wika nito sa kabilang linya habang sinasabunutan ng sarili tinitingnan ang dalawang katawan na nasa harap ng sasakyan. Parehong walang malay at naliligo sa sariling dugo. Pagdating pa lang kanina ni Vivian ay agad niyang tinawagan si Lucinda para sabihin na posibleng may gulong mangyayari sa party. Nasa bayan lang ang mga ito dahil plano talaga nilang sadyain ang kapatid bukas para makausap. Simula kasi noong sumama ito kay Arthur, hindi na muling nagpakita sa kanila si Belinda. Alam niyang gulo ang hatid ni Vivian kanina dahil nakausap pa lang nilang dalawa ni Miko, si Vivian bago lumapit sa pamilya Vargas. Na noon ay nagpakilala kina Arthur at Belinda sa mga bisita. Agad naman nagsabi si Lucinda na pupunta sila ng asyenda upang bawiin si Belinda. Noong ibalita niyang nagwawala si Belinda dahil sa katak sila ni Arthur. Pero huli na. Ang bilis ng mga pangyayari. Nakita niya na lang si Belinda na lumabas ng mansyon, hila-hilang anak at baka sa buka nitong galit. Sabog-sabog ang buhok nito at namumugto ng mga mata sa pag-iyak. Hindi niya ito napigilan na sumakay ng sasakyan. Nakita niya pang humabol si Arthur pero bigla nitong pinaharurot paalis ang sasakyan. Napansin naman niyang muling bumalik si Arthur sa loob ng mansyon kaya wala siyang choice kung hindi siya na lang ang sumunod kay Belinda. Agad niyang sinundan ang sasakyang minamaneho nito. Alalang-alala siya dahil nakita niya kung paano nagpagewang-gewang ang takbo ng sasakyan. Sobrang dilim ang daan at sa emosyonal na sitwasyon ni Belinda, maaaring mapahamak to. Hindi nga siya nagkamali dahil bigla itong kumabig pa kanan at nabangga sa malaking kahoy. Wasak ang sasakyan nito at kitang-kita niyang katawan ng mag-ina na walang malay at naliligo sa sariling dugo. Philip, bakit? Ano nangyari? Kumusta ang kapatid ko? Narinig niya pang wika ni Lucinda. Hinang-hina naman si Philip habang hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa mga mata dahil sa awa. Bilisan niyo na lang Ana, hindi ko sila kayang ilabas sa sasakyan. Wika ko dito at lumapit sa naaksidenteng kotse at pilit na inaabot si Belinda.
Wasak ang bintana ng kotse kaya naman agad niyang hinawakan si Raven na noon ay punong-puno na ng dugo. Putok ang ulo nito kaya naman tumutulong dugo pababa sa inosente nitong mukha. Akmang hihilahin niya ito paalis pero naiipit ito sa loob kaya hindi niya kayang ilabas. Baka lalong mapasama kapag ipilit niyang gusto. Hinawakan niya pa ito sa leeg upang dangin ang pulso nito pero nalumo siya nang walang maramdaman kahit mahinang pintig. Raven, baby, wika niya habang tinatapik niya ang mukha ng bata. Napaluwa siya nang wala siyang makuhang response. Agad naman siyang lumapit sa kinaroroonan ni Belinda. Wala din ito sa ulirat at katulad ng anak nito ay may sugat din ito sa ulo. Nakayukyuk ang mukha nito sa manibela. Belinda, gumising ka. Gising Belinda. Sigaw niya dito pero wala siyang nakuhang sagot. Hihilahin niya sana ang pinto ng kotse na makita niya may mga parating. Agad siyang nabuhayan ng loob. Agad huminto ang sasakyan at nakita niya ang pagbaba ni Lucinda. Belinda! Belinda! Bunso! Nagsisigaw nitong wika habang tumatakbo papalapit. Agad nitong nilapitan ng kapatid at inabot ang ulo nito. Sumisigaw ito sa sobrang pag-aalala. Pilit nitong ginigising ang walang mali na kapatid. Sunod naman na dumating sa Dexter. Agad nitong intusan ng mga tauhan na tuluyan ng sirain ng sasakyan upang mailabas ang mag-ina. Samantalang si Lucinda naman ay nag-hysterical na at walang tigil ang iyak. Belinda, ano bang nangyari? Bakit tumabot sa ganito ang lahat? Sumisigaw na wika nito habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata. Nilapitan ko ito't niyakap. Sorry Lucinda. Sobrang bilis ng pangyayari. Tinangka ko siyang pigilan pero ayaw niya makinig. Masyado siyang nasaktan sa mga nangyari kanina. Wika ko dito habang hinahaplos ang balikat ng girlfriend ko. Oo, girlfriend ko si Lucinda. Hindi ito alam ni Belinda at balak sana namin sabihin noong umuwi ito ng Pilipinas. Pero hindi natuloy dahil sumama ito kay Arthur. Hindi sumagot si Lucinda at iyak ng iyak ito sa aking balikat nang makita nitong nailabas ng katawan ng kapatid at ni Raven at kotse kumalas ito sa akin. Patakbo nitong nilapitan ang katawan ng kapatid at nanginginig ang mga kamay na hinawakan sa mukha. Pagkatapos ay binalingan ito si Raven na noon ay hindi na humihinga. Kuya, do something! Hindi ko matanggap kapag may masamang mangyari sa kanya! Help her, kuya! Sumisigaw na wika ni Lucinda. Malungkot naman na tumingin dito si Dexter. May luha na din sa mga mata nito. Nakita ko pang di naman itong pulso ng kapatid. Pagkatapos ay lumapit sa pamangkin at hinawakan din ng pulso. Nakita ko kung paano nanlumo si Dexter. Tinapat niya pa sa dibdib ng pamangkin ang tenga nito pero napailing na lang ito. Alam ko kung bakit. Posibleng wala ng buhay ang bata. Malaki ang natamo nitong pinsala. Halos mabasag kasi ang bungo nito dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga ng sasakyan. Parating ng chopper, boss. Wika ng isang tauhan nito. Tumangon naman si Dexter. Tumingin pa ito sa akin pati na din kay Lucinda na noon na hindi mapigil-pigil ang pag-iyak. Tawagan mong hospital. Sabihin mo na maganda sila. Mahinang wika ni Dexter sa kanyang isang tauhan habang tinitingnan ang katawan ni Belinda pati na din ang pamangkin nito. Halos 5 minuto din kaming naghintay bago dumating ang chopper. Mula dito'y bumaba ang mga medical personnel at agad na dinaluhan sila Belinda at Raven. Tahimik lang na nakamasid si Dexter. Pagkatapos ay agad na binuhat ang mga pasyente at sinakay sa chopper. Agad namang sumunod si Lucinda, ganun din si Dexter. Naiwan kami ng mga tauhan ni Dexter na isa-isa na ding sumakay ng sasakyan. Boss, mauna na kami sa inyo, paalam pa ng isa. Tumangon naman ako habang hindi inaalis ang pagkakatingin sa sira-sirang sasakyan. Mga alis na din sana ako nang makita kong isang kotse na parating mula dito ay bumaba si Arthur pati na din si Miko. Nakita ko pang pagkatulala ni Arthur nang makita nito ang wasak na sasakyang nasa aming harapan. Nagtatanong ang mga matang tumingin ito sa akin. Nasaan si Belinda? Nasaan na magin ako? Agad na tanong nito sa akin. Hinawakan pa ako nito sa kwelyo at bahagyang niyugyug. Agad ko naman itong itinulak at galit na tinitigan sa mga mata. Hindi mo ba nakita? Bulag ka ba? Galit na wika ko dito sabay turo sa wasak na sasakyan. Agad naman napatakbo si Arthur malapit sa sasakyan. Halos matumba ito nang makitang nagkalat na dugo sa harap ng sasakyan. Kitang-kitang bakat dahil kulay puti ang upuan nito. Hindi, Belinda, Raven! Mahinang wika nito. Anong nangyari sa kanila? Naaksidente sila pare? Bulong na tanong sa akin ni Miko
Halata sa boses nito matinding pagkagulat. Marahan akong tumango. Agad namang napalapit si Miko kay Arthur. Akmang tatalikod na sana ako nang biglang magsalita si Arthur. Nasaan sila? Nasaan na magin ako? Basag ang boses na tanong nito sa akin. Halatang pinipigilan nitong umiyak. Kinuha na sila ng mga kapatid niya. Hindi niyo ba napansin ng chopper na kakaalis lang? Sakay sila doon para dalhin sa ospital. Mahinang sagot ko at diretsong tinitigan si Arthur sa mga mata. Kamusta sila? Kamusta magin ako? Tanong ulit nito sa akin. Malungkot akong tumitig dito sabay iling. Gusto mo bang malaman kung kamusta sila? Sa itsura ng sasakyan na yan, malalaman mo na kung anong posibleng mangyari sa kanila, Arthur. Sagot ko dito. Putang ina, Philip! Diretsahin mo ko! Kamusta sila Belinda? Si Raven, ang anak ko! Galit na tanong nito. Akmang susugurin ako nito, pero pinigilan nito ni Miko. Mapakla naman akong tumawa. May gana ka pa talagang umusta ng ganyan sa harapan ko. Sa palagay mo ba, mababagong lahat kung magwawala ka ng ganyan? Magdasal ka, Arthur. Magdasal ka na sana ligtas ang mag-ina mo. Galit kong wika dito. Lalo namang nagwala si Arthur sa sinabi ko. Hindi. Sabihin mo sa akin, okay lang sila hindi ba? Nasa maayos na kalagayan na mag-ina ko hindi ba? Galit na wika ulit ni Arthur. Umiling naman ako. Gusto mong malaman ang totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Pareha silang walang malay. Pareho silang naliligo sa sarili nilang dugo. Lalo ng anak mo, Arthur. Hinawakan ko siya kanina pero wala na akong maramdaman sa pulso niya. Galit ko sagot dito. Natulala naman ito nakatingin sa akin. Hindi ito nakapagsalita ng ilang segundo. Hindi totoo yan. Sagot nito sabay iling. Tinalikuran ko naman ito at diretsong sumakay ng sasakyan. Arthur's POV. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita kong papalapit na si Vivian. Masaya kami pinakilala ni Daddy sa kanyang mga bisita. Nakita ko pa kung gaano ito ka-proud kina Belinda at sa anak naming si Raven. Galit na binalingan ako ng tingin ni Daddy nang makita nitong papalapit si Vivian sa amin. Nagtatanong naman ng mga tingin ni Mommy habang palipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa ni Belinda. Si Belinda naman ay bakas ang pagkalito sa mukha habang nakatingin sa nakangiting si Vivian. Nakita ko pa kung paano umagos ang mga luha sa mga mata nito nang ideklara ni Vivian na buntis to. Lahat ay nagulat. Hindi ko alam kung sino uunahin ko. Aaminin ko na sa kauna-unahang pagkakataon nataranta ako. Ang gusto ko lang naman ay matigil ng nakakahiyang eksena, paalisin si Vivian at magpaliwanag kay Belinda. Kaya naman hindi ko na hinintay pang magsalita si Vivian sa harap ng maraming tao. Agad ko itong hinila paalis. Bala ko naman talagang balikan si Belinda pagkatapos ko makausap si Vivian. Kaya sa matindi kong pagkatarantay, dinala ko si Vivian sa kwarto upang kausaping itigil muna ang bibig nito. Ayaw ko masira ang party ng aking ama at ayaw ko ding lalo pang masaktan si Belinda. Umaasa kasi akong mauunawaan ako ni Belinda sa kasalanang nagawa ko. Arthur, please. I'm sorry. Excited lang kasi akong ipaalam sa yung nagbunga nangyari sa atin sa Cebu. Sa wakas, magkakaanak na tayo. Masaya nitong wika. Hindi man lang nito inalinta ng posibleng gulo na mangyari sa aming dalawa ni Belinda. Vivian, listen to me. Pwede bang pag-usapan natin yan mamaya? Please, sagot ko dito. Why? Ayaw mo ba sa baby natin? Hindi ka ba excited na magkaanak tayo? Naluluhan nitong wika. Napabuntong hininga ako habang nakatitig dito. Vivian, not now. Nandito si Belinda. At alam ko masakit sa kanya to. Sagot ko dito habang naguguluhan sa mga nangyari. Hindi ko alam kung paano itulusutan nang hindi nasasaktan si Belinda, pati na din ang aming anak. Hindi ko alam na magbubunga ang isang beses na may nangyari sa amin ni Vivian sa Cebu. Lasing ako noon at nagising na lang ako nakatabi ko na ito sa kama ng hotel. Pagkatapos noon ay pilit ko na itong iniiwasan pero nagpakita ulit ito ngayon para ipaalam sa lahat na buntis ito. Hindi ako nakapalag na bigla akong yakapin ni Vivian. Nabigla ako kaya naman hindi ko napansin ang pagdating ni Belinda. Sandali ako natulala nang bigla itong nagwala. Pagkatapos ay buong lakas ako nitong sinampal. Gulat na gulat ako dito. Ito kasing kauna-unahang pagkakataon na nagwala ito ng todo. Lahat ng mahawakan ay pinaghahagis nito. Agad ko namang naitulak si Vivian palabas ng kwarto. Nag-aalala din naman ako dito dahil buntis ito at ayaw ko mapahamak ang anak namin.
Walang hiya ka. Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin ito, Arthur. Sa kabila ng mga sakripisyong ginawa ko sa'yo, nagawa mo pa rin akong lokohin. Hayop ka! Hayop ka! Sigaw nito sa akin ng paulit-ulit. Para naman akong sinampal ng makailang beses dahil sa sinabi nito. Huli na nang ma-realize kong malaki kong pagkakamali. Tama ito, niloko ko siya at sinaktan. Naglihim ako tungkol sa aming dalawa ni Vivian. Belinda, listen please, let's talk. Nakikiusap na wika ko dito. Nilapitan ko ito't akmang yakapin para sakaling mapakalma na bigla ko nitong sipain sa bayag. Napahiyaw ako sa sakit, pakaramdam ko. Mawawalan ako ng ulirat dahil sa matinding sakit. Nakita kong nilapitan itong aming anak at tinila palabas ng kwarto. Kahit masakit ang pagkalalaki ko dahil sa tinamong sipay, paika-ika ko pa rin itong sinundan. I hate you, Daddy! Narin ko pang sigaw ni Raven sa akin bago tuluyang nakalabas ng kwarto ang mga ito. Sobrang sakit, naapektuhan pati pagtingin ng anak ko dahil sa kasalanang nagawa ko sa ina nito. Nabuhayan ako ng loob nang makita kong paparating si Mommy. Dalangin ko na sana makinig ito. Alam kong galit na galit si Belinda at saradong isip nito sa lahat ng mga paliwanag. Pero hindi. Dumiretso ito palabas ng masyon at agad na pinasakay ng kotse ang anak namin. Nakita ko pantangkang pagpigil ni Philip dito kaya lang hindi ito nakinig. Napansin ko pa ang bahagyang pagsulyap dito sa akin habang hilam ang luha sa mga mata bago tuluyang pinasibad ang sasakyan. Nataranta naman ako tagad na bumalik sa loob ng mansyon upang kunin ang susi ng isa pang sasakyan. Pero hinarang ako ni Vivian. Arthur, I'm sorry. Hindi ko akalain na ganitong kakahinat na lahat. Masyado lang ako na-excite na ipaalam sa inyong kalagayan ko. Pero maniwala ka, hindi ko gusto magkagulo. Naluluhang wika nito. Hindi ko to pinansin at diretsong pumasok ng kwarto upang hanapin ang isa pang susi ng sasakyan. Kailangan ko masundan agad si Belinda. Gabi na't delikado sa daan lalo na't hindi nito kabisado ang dadaanan. Dahil nagkalat lahat ng gamit sa loob ng kwarto ay hindi ko kaagad nahanap ang isa pang susi. Lumabas ako't hinanap si Daddy at Mommy. Hihiramin ko muna ang kotse ng mga to. Arthur, anong gulo ito? Ano bang pinagagagawa mo? Galit na wika ni Daddy. Namumula ito sa matinding galit. Nakakuyom ang mga kamao nito. Dad, please. Not now. I need the car key. Kailangan ko sundan si Belinda at ang anak namin. Natataranta ko sagot dito. Bumuntong hininga naman si Daddy at inutusan ng isang katulong na nakaantabay upang kunin ang susi ng sasakyan nito. Sinira mong party na ito, Arthur. Hindi ko akalaing magagawa mo lokohin ang asawa mo. Galit namang wika ni Mommy. Nasabunutan ko sarili kong buhok. Hindi na ako sumagot dahil kasalanan ko naman talaga. Samantalang si Vivian ay tahimik lang sa isang tabi. Hindi na din ito nagtangka pang magsalita. Mainit ang ulo ng mga magulang ko. Kitang-kita ito sa itsura ni Mommy. Ang ibang bisita naman ay nag-umpisa na magsiuwian. Disaster ang kinalabasan ng party ni Daddy at kasalanan ko lahat iyon. Tumakbo ako palabas ng mansyon pagkatapos iabot sa akin ang susi ng sasakyan ni Daddy. Agad akong sumakay at pina-start ko na kaagad ang makina ng sasakyan. Bahagya naman ako nagulat na sumakay sa passenger seat si Miko. Sasamahan na kita, huwag kang mag-alala, nakasunod si Philip kina Belinda ngayon. Wala naman siguro masamang mangyari sa kanila. Wika ni Miko sa akin. Bahagya naman ako nakahinga ng maluwag. Mabuti naman at nakasunod kaagad si Philip sa mga to. Sa taranta ko kanina, hindi ko na napansin ang bagay na yon. Ang tanga ko pare, sa isang iglap, naglaho lahat ng tiwala ni Belinda sa akin. Binigo ko na naman siya. Sagot ko dito habang hindi inaalis ang tingin sa daan. Masyadong madilim sa paligid, hindi pa masyadong naaabot ng ilaw. Ang lugar na ito dahil private property ang mga lupain. Maayos din ang lahat pare. Ipaliwanag mo na lang ng maayos kay Belinda ang lahat. Hindi mo naman sinasadya na may mangyari sa inyo ni Vivian at nabuntis mo pa. Sagot naman ni Miko. God knows kung paano ko iniwasan si Vivian pero siyang kusang lumalapit sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung tuluyan akong talikuran ni Belinda. Mahal na mahal ko siya pare. Ang tagal kong hinintay na maging akin ulit siya pero nangyari na naman ang bagay na ito. Malungkot kong wika. Ba't pare, totoo bang nabuntis mo talaga si Vivian? I mean, imposible. Isang beses lang may nangyari sa inyo hindi ba? Sa Cebu?
Tanong na wika ni Miko. I don't know. Kahit ako nalilito din Hindi ko alam. Naguguluhan kong sagot. Paano ngayon yan? Magkakaroon ka pa ng isa pang anak sa ibang babae. Masakit ito kay Belinda pare. Kung saan naman mag-asawa na kayo, saka naman nangyari to. Saka mo naman nabuntis si Vivian. Sagot ni Miko. Naihampas ko naman ang kamay ko sa manibela. Pakaramdam ko ang tanga-tanga ko. Agad ako nabuhayan ng loob na makita kong ilaw na sasakyan sa hindi kalayuan. Inaasam ko na sana si Belinda to. Nasanay napigilan ito ni Philip sa tangkang pag-alis. Pero parang nanghinang tuhod ko nang mapansin kong sasakyan na yuping-yupi. Nabangga ito sa isang puno. Halos mawasak ang kalahati ng sasakyan dahil sa laki na naging pinsala. Sumikdo ang kaba sa aking dibdib nang makilala ko ang sasakyan. Ito yung sinakyan kanina ni Belinda kasama anak ko. Agad akong bumaba ng kotse at tinakbong kinaroroonan ni Philip na noon nakatayo malapit sa sirang sasakyan. Agad kong napansin ang kalungkutan na nakaguhit sa mga mata nito na tumingin ito sa akin. Pagkatapos ay naiiyak akong tumingin sa wasak na sasakyan. Nasaan si Belinda? Nasaan na maging ako? Tanong ko dito nang makababa ng sasakyan. Hindi ako pinansin ito, tinitigan lang ako sa mga mata. Kaya naman hinawakan ko to sa kwelyo at bahagyang niyugyug. Nagulat ako na bigla ko nitong itinulak. Hindi mo ba nakita? Bulag ka ba? Galit na sagot nito habang tinuturong wasak na sasakyan. Para naman akong panawan ng ulirat sa sinabi nito. Hindi ako tanga, hindi ako bulag at bobo para hindi makuha ang ibig nitong sabihin. Agad akong lumapit sa wasak na sasakyan. Sinipat ko pang itsura nito at nanlumo ako dahil nakita ko nagkalat na dugo sa loob nito. Alam kong dugo ito na mag-ina ko dahil silang huling gumamit ng sasakyan. Kung ganoon, naaksidente sila. Bumangga sila sa malaking puno na siyang dahilan kung bakit nabasag ang salamin at yupi-yuping unahan ng bahagi ng sasakyan. Hindi Belinda, Raven! Mahina kong wika dito. Napaupo ako sa lupa habang hawak-hawak kong aking ulo para ako naupos na kandila sa realisasyong may nangyaring masama sa mag-ina ko. Tulala ako napatingin sa kawalan. Nang mapansin ko na paalis na si Philip ay muli akong tumayo sa pagkakaupo. Mabilis ko tong nilapitan. Wala akong ibang mapagtatanungan sa mga nangyari. Ito lang nakakaalam kung nasaan na mag-ina ko. Nasaan sila? Nasaan na mag-ina ko? Pinipigilan ko umiyak na tanong dito. Pilit kong pinapatatag ang aking boses. Kinuha na sila ng mga kapatid niya. Hindi niyo ba napansin ang chopper na kakaalis lang? Sakay sila doon para dalhin sa ospital. Sagot ito sa akin. Kamusta sila? Kamusta mag-ina ko? Tanong ko dito. Umaasa ako na nasa maayos na kalagayan na mag-ina ko. Nakita ko pa na bahagya na tigilan si Philip sa tanong ko. Pagkatapos ay sumulyap ito sa sasakyan. Gusto mo bang malaman kung kamusta sila? Sa itsura ng sasakyan na yan, malalaman mo na kung anong posibleng mangyari sa kanila, Arthur. Mahinang sagot nito. Baka sa boses itong paninisi sa akin. Putang ina, Philip. Diretsahin mo ko. Kamusta sila Belinda? Si Raven, ang anak ko. Galit na tanong ko ulit dito. Puno ng takot at ubos ng pasensya ko dito kay Philip. Ako mang susugurin ko sana ito nang maramdaman ko ang pagpigil ni Miko sa akin. Galit na tinitigan ako ni Philip. May gana ka pa talagang umusta ng ganyan sa harapan ko? Sa palagay mo ba, mababagong lahat kung magwawala ka ng ganyan? Magdasal ka, Arthur. Magdasal ka na sana ligtas ang mag-ina mo. Galit na sagot nito. Nagwala naman ako at pilit na nagpumigla sa pagkakahawak ni Miko. Hindi. Sabi mo sa akin, okay lang sila, hindi ba? Nasa maayos na kalagayan na mag-ina ko? Uwi ka ako. Umaasa ako na may magandang balitang maibigay sa akin si Philip, pero wala. Sa tono ng pananalita nito, nasa hindi magandang kalagayan ang aking mag-ina. Gusto mong malaman ng totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Pareho silang walang malay. Pareho silang naliligo sa sarili nilang dugo. Lalo ng anak mo, Arthur. Hinawakan ko siya kanina pero wala na ako maramdaman sa pulso niya. Pagalit na wika ni Philip. Tulala naman ako na patitig dito. Pagkatapos ay dahan-dahan akong tumalikod habang nakakuyom ang kamao ko. Gusto kong iuntog ang ulo ko sa sobrang pagsisisi. Gusto kong magalit sa mundo dahil hindi man ako nabigyan ng pagkakataon upang makausap ang mag-ina ko ng maayos.
Hindi sana nangyari to kung hindi ako nagpadala sa tukso kay Vivian. Hindi sana mapapahama ka maging ako kung nagiging tapat ako sa pagsasama namin. Hindi, ayaw kong tanggapin. Hindi ko kaya. Nandito kami sa hacienda upang mag-celebrate ng birthday ng aking ama upang maipakita ko kay Belinda kung gaano ako seryoso sa kung anong meron kami. Tahimik akong umiiyak habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Hindi ko alam kung anong hakbang ang susunod kong gagawin. Pare, halika na. Balik na muna tayo ng mansyon upang makapagpahinga ka. Makikibalita ko mamaya kay Philip kung saang ospital dinala si Belinda at Raven na mga kapatid niya. Pag-iayaya ni Miko sa akin. Laglagang balikat na sumunod ako dito. Hinayaan ko na din itong mag-drive pabalik ng mansyon. Pagdating ng mansyon ay nag-aalalang mukhang sumalubong sa amin ni Mommy at Daddy. May nakita pa akong iilang bisita. Napansin ko din ang tahimik na si Vivian na nakaupo sa sulok. Galit ko tong nilapitan pagkatapos buong lakas na kinaladkad papasok ng mansyon. Arthur, ano ba? Nasasaktan ako! Hiyaw pa nito. Nakatingin na naman ang mga bisita. Agad naman napasunod si Mommy sa amin. Arthur, iho, ano bang nangyari sa'yo? Bitawan mo si Vivian. Pag-usapan niyo ng mahinahon ng lahat. Hindi mo dapat dinadaan sa init ng ulong mga nangyari. Wika ni Mommy na nakasunod sa likuran namin. Naaksidenteng mag-ina ko, Ma'am. Wika ako dito. Tulala namang napatingin si Mommy sa akin. Hindi marahil ito inaasahan ng masamang balitang dala ko. Anong sabi mo? O Diyos ko, kamusta sila? Nasa sila ngayon, Arthur? Naluluhang tanong ni Mommy. Napapikit naman ako. Si Philip na lang ang naabutan ko sa lugar na pinangyarihan na aksidente. Kinuha na sila ng mga kapatid niya, Mom. Dinala na sa ospital ang mag-ina ko. Sagot ko dito, nalalambot namang napaupo si Mommy. Anong mangyayari kay Belinda at Raven ngayong naharap sila sa matinding kapahamakan? Magawa kaya nilang mabuhay? At si Arthur, anong gagawin ngayon dahil sa kanya nag-aagaw buhay ang mag-ina niya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.